So, para natin may view yung data na nandito sa database through our HTML, no? So here, itong code na to is primarily for connecting. So, gawa pa tayo ng mismong web page natin. So, webpage.php. So, kita nyo, nag-declare ako ng .php. So, .php yung file na to. Yung file extension, hindi siya HTML. But, hindi siya HTML, pero pwede pa rin natin siya lagyan ng HTML tag sa loob. So, example nito, may hotkey dito na HTML5. Yan. So, to test, kita nyo, to test natin, na gumagana siya kahit naka.php siya, pero HTML yung nasa loob. So, user information. So, ito, baguhin natin title, database, activity. So, okay na natin. Ngayon, para natin titingnan itong webpage.php. Same lang din sa ginawa natin para makita yung connection.php. Localhost. Then, kung anong folder siya. Ngayon, kita natin dito, nasa db activity folder. Yang naka-lowercase mismo yung itatype natin. db/activity. So, db/activity. Then, slash. So, instead na connection.php, webpage.php. Yan, kita nyo. So, here, sa select we perform select query. It means selecting yung data sa database, no? Using PDO and HTML, no? So here, nalaman natin kung paano i-connect using PHP connection, PDO extension, sorry. So here, gamit tong new PDO. And here, using PDO and HTML naman. So, paano yon? Paano natin ilalagay yung PHP dito? So, una, mag-create muna tayo ng paglalagyan, no? Gawa muna tayo ng table. So, parang gawa ng table tag. Ano meron sa table? May table header. Then, ano pa? After ng table header, meron table body. Sa loob ng table header, we have table row. May isang row lang. So, tr. And, ang nasa loob ng tr ay mga table headings. So, th. Ano ba mga table headings natin? It is the columns. Ito yung header na to, no? Column name. So, ID, name, and bd. Yan yung table headers natin. ID, then th, name. Capital na natin para maganda. Then, kahit sabihin na natin birthday. So, check. Sigurado naman to. Yan. So, wala pang styling. So, para ma-visualize na natin, apply lang tayo ng border 2px solid black. So, ang natin na isang table. Yun, kita nyo na yan. So, pwede natin ito i-copy and apply nyo na lang sa table heading natin. So, hindi siya gagana. Andito siya sa row. So, kada th, kailangan mo palagyan, no? So, medyo matrabaho ito kung gusto nyo lagyan kada isang ng border. Para maging simple lang, saka natin lagyan ng design, no? So here, ang main kailangan natin gawin is kunin yung data sa database. So ito, lahat to. Dito, kung paano natin siya i-display as a table dito. So paano yon? So first ay
include the connection PHP file. No? So, paano natin makikita yung without connecting it first? So, paano natin i-include yan dito sa web page? Through the PHP tag. Ano ba yung PHP tag? Yan ang PHP tag. Then, include yung connection file. So, include connection. .php. So dito, kaya natin nilagay yun sa taas para before mag-render yung HTML nyo, before siya mag-show sa user, ay magawa na niya tong connection. So connected na kagad siya sa database. Ito yung good practice na uunahin nyo lagi yung pag-connect sa database. The next, i-display natin yung data natin sa loob ng t-body, no? Yung PHP natin, yung logic is nandito sa loob ng t-body. So, another PHP tag. Yan. So, pwede tayo mag-include ng PHP like this sa loob ng isang table HTML tag, no? So, dito sa t-body, which is dito, yung lalabas dito na rows, ay pwede natin lagyan ng PHP code para kunin yung data sa database. So, paano yun? So, first, declare a variable that stores a SQL statement. So, declare a variable na mag-hold ng SQL statement. So, here, gawa ko ng variable na SQL. And ano nga pala yung, ano yung SQL statement? So, ang sample ng SQL statement ay pwede kayong bumalik dito sa phpMyAdmin and SQL. Ano ang sample? Here, we'll use the select. So, select ID, name, and bday from user. So, kahit wag nyo muna lagyan ng word loss. Kahit yan lang muna. Ibig sabihin nun, lahat yon isa-select niya sa user. Lahat ng data in columns ID, name, and bday. So, ilagay natin siya sa string. Then, select ID, name, and bday from user. So, kita nyo yung kahit hindi na ako gumamit ng backticks. Kasi, when using PDO statement, applicable siya sa hindi lang sa may SQL, pati sa iba sa SQLite and Postgres. So, kahit plain SQL mo lang siya i-type like this one, is gagana siya. The next, after malagay yung SQL statement sa isang variable, which is itong SQL, second is declare another variable that will use the prepare method. Now, declare another variable. So, declare tayo ng statement. Then, ano yung PDO object natin kanina? Yung PDO object natin kanina is this variable con. So, ang variable con na natin have the method of prepare. Etong prepare method na to is pini-prepare niya yung SQL statement mo bago niya gawin. So, yung muna tayo, preparation muna. Pagka-prepare niya, pagka-prepare is, we will call the execute method. So, statement na siya, nasa loob na siya ng statement variable. Then, arrow function, itong arrow na to, ibig sabihin na is, i-call mo yung method sa loob ng object na to, no? So, call yung execute method. So, kahit wala ka nilagay. So, ayan, no? So, na-execute na natin, no? So, paano natin makukuha yung result? Ilalagay natin sa isang variable ulit. Result, anong equals niya ngayon? Ayan.
We will store the result on a variable we will call a method called fetch all to get all the items from executed SQL commands. So, gagamit tayo ng fetch all. So, result, nasa statement pa rin yung in-execute natin, di ba? Ang method naman na gagamitin is fetch all para makuha mo yung lahat ng items na in-execute ni statement. So, fetch all, but here will be we will pass a parameter. I-define natin itong parameter dito sa fetch all as PDO fetch ASOC. So, yung i-return ng pag-fetch, ang i-return niya is a associative returns an associative array. Ngayon, ano bang pinagkaiba ng associative and array? So, pag sinabi nating array, example is, we define an array like this, array is 2. So, merong Q, W, E, R, yan. Kanyari yan, array. Ngayon, paano mo siya i-access? Through specifying the index. So, array, di ba, lagi nag-i-start sa 0 index. So, pag i-access mo yung value na Q, pag gusto mo ilabas tong Q na to, i-specify the array name, array, bracket, and 0. Ang equals nan ay yung Q na value. Yung string na Q na value. Now, ano na pinagkaiba nito sa associative array? Sa associative array, hindi na tayo gagamit ng 0 and 1 na index. Gagamit tayo ng sarili natin, set-defined keys. Yun yung tawag doon, keys and values, associative array. So, ito yung format. Associative array equals to, yan yung itsura niya. Yung key name, key, and then equals, ito, equals and then greater than, ibig sabihin nung parang arrow lang din siya, and yung value. So, anong value nito? So, dito, ang index ay 0 and ang value is Q. So, dito, pwede nating sabihin na pag naka-associative array, hindi mo na, pwede mo i-specify ito. Example is ID. Ano yung value ng ID? 1. Diba? May nakita kayong pattern ng associative array. Bakit associative array ang best approach para i-handle sa database? Kasi, because of the key value pair. So, itong ID na to, kita nyo, can represent a column and kung anong value dun sa isang row. So, 1. No, pwedeng 2. So, pag sabi mo ganyan, ID and 2, dito yon nakaturo sa 2 na to. So, yun ang usage ng associative array when fetching data from the database. So, here, we fetch all the items and then we specifying the PDO fetch ASOC. So, ito yung format na i-return dito sa result. So, i-test out natin to. So, for testing out variables, so ito variables natin is result. We'll use a method called var_dump. Yan. Yung method called var_dump, ito ay inbuilt na sa PHP. So, ilagay lang natin result para makita natin kung anong type ng variable to and para makita natin yung content. So here, nakita nyo pag na-refresh natin to, ayan, makikita nyo isang array. Kaya sinabing array and then 2, may dalawang items or row yung nakuha dun sa array na yon. So sa unang row,
merong isang array na may tatlong columns. So, sa unang columns, we have ID and ang data type niya is string. Tapos to, kung ano yung length. So, 1 lang yung length. Kasi isang digit lang to or isang character lang to. Then next, sinabi natin tatlo yung ni-return na column ng array na to. So, meron namang name. And string 4, ibig sabihin nun, 4 yung characters, mark. Then here, bday, string 10, so 10 strings to. Yan. Then next, sinabi niya dito sa una pa lang, array, tapos 2, ibig sabihin, ito yung rows dito. Yan. Then yung sumunod na array 3, inside ng isang row, ito yung unang row, yung 0, 1, yan yung unang row. And yung pangalawang row is itong bracket 1. So ito bracket 0, unang row. Ito yung bracket 1, pangalawang row. So dito sa pangalawang row, meron tayong name na John, merong ID na 2. Ayan o, saka John. Makita nyo, ito use of associative array. Parang patong-patong siya na array. Para i-represent in this format yung buong concept ng table na to, yung structure ng table na to, no? So yan. Then next, katapos natin makuha sa result lahat, paano natin to i-display? So first, comment out na natin to. Sige, mamaya natin comment out. First, i-check muna natin kung may laman yung result. So, for example, hindi natin to ginawa, itong var dump. So, result. If result, ibig sabihin nun, successful yung pag-fetch. Walang ka-error pati dito. So, if result. And then, paano natin yun kukunin isa-isa? Yung bawat items dito sa var dump, sa result. So, ano ba yung items dito? Ang items dito is, ito yung isang item, which is yung isang row. And then, yung pangalawang item is yung pangalawang row. Yan. So, here, on PHP, we have a for each method. Ito, pinapadali na to na iteration statement. So, for each, de-define mo yung i-iterate mo. Kung anong variable yung i-iterate mo. Yung kukunin mo yung isa-isa. Then next, as keyword. So alias, gagawa tayo ng alias na row. So variable na row. So dito natin ilalagay yung kada row. So pag binasa nyo for each result as row, sabihin nan, kada isang result ay inilagay mo sa isang variable na row. Kukunin natin ngayon yung row ID. Yan, row, yung variable na row and ID. Ito yan sa var dump. Ayan. So, isa-isang row. Ito yung isang row, diba? Itong mula 0 na to hanggang dito. So, isa-isang row, kunin natin yung ID. And, yung value ng ID na yun, which is itong 1. But ilalagay natin yan sa isang variable na ID. Yan. Ngayon, ang kukunin naman natin is yung name. So, row name. Ito, kita niyo yung format nan. So, sa unang row, ang makukuha niyan is itong mark na value. Yun yung naka-assign dito sa name na variable na to. Yan. Equals to, yan yung mark. Mark string yung laman nan ng variable name na yan. Yan. Sa unang row yan, ha. Then, yung bday naman, lalagyan natin. Copy na natin ito para mabilis. Bday. Then here, bday. Then click. Then after that,
nalagay na natin siya sa lahat, no? I-echo naman natin yung paglalagyan niyang HTML tag. So, echo, single quotation to, para may i-echo nyo yung HTML tag. So, tr, so table row, kasi wala, pagkatapos ng t-body, wala naman siyang table row. So, dalawa natin i-echo. Ilagay natin yung end tag naman. Table row. The next, echo naman natin yung cells o TD, data cell ng row natin. So, TD, and then isa pa ulit, closing naman. Ayun, bakit ganito yung construction niya, sir, ng code? Ganito, tapos may pangalawa rito. Kasi, in between this open and close tag ng TD, doon mo ilalagay yung variable na name, bday, and ID. So, dito, first muna ID. Ayun, bakit nag-error? Kasi hindi mo siya pwedeng basta-basta ilagay dyan. You need to concatenate it with the dot notation. So, tuldok. Concatenation. So, same siya dito sa, kung sa Java, same siya dito. Print ln. Yan. Kunyari, hey. Tapos, plus yung ID na variable. And then, quotation marks. Same siya sa format na to. Kung experience kayo sa Java. So, copy na lang natin to. Then, ilagay naman natin yung variable names ng name and birthday. So, after that, tingnan natin dito kung makukuha natin. Yan. So, kita nyo, nasa loob na siya ng table, HTML table. Ngayon, ang kagandahan nito, dahil nandito siya sa loob ng iteration, pag nag-add ka rito, so punta tayo sa, nag-add ka rito sa PHPMyAdmin na panibagong record. Example, lagay ko sarili ko. Nag-add ka rito, value ng name is Gab. So, for reference na lang to. Hindi po ito ang birthday ko. So, 0101. So, same lang din. And then, go natin. Kita nyo, every insert, automatically na yan dito. So, refresh nyo lang. Yun. Diba? Nadagdagan din yung bar dump natin. So, on our activity, kayo na bahala mag-design and magdagdag ng hinihingi na columns. Kayo bahala mag-design ito. Basta makita ko lang na dinesign na nyo and readable yung text, matic 10 points na sa design. And connection. Basta walang nakita ritong error. Yan, kita yung database connected. User information. So, yan. So, here it ends our demo. So, thank you for watching.